3. So, magandang araw sa inyong lahat. Ito ang ika-18 pa. So, tatalakayin natin ngayon ang naratibong pagsusuri. Ano nga ba kapag sinabi natin naratibong pagsuri o narrative analysis? Pakibasa, Adrian. Ano lang, kahit hanggang dun lang sa hanggang dulo pala, ito. Tatayo! Naratibo. Naratibong pagsusuri. Ang naratibong pagsusuri ay isang paraan ng pag-aaral na tumutuon sa mga personal na karanasan ng mga tao. Karaniwang ginagamit sa marketing. Layunin nito na maunawaan ang ugali o asal ng mga mamimili sa pamamagitan ng pagkuha ng kwento ukol sa kanilang paggamit ng isang produkto. So, thank you. Maraming naman po. Ang naratibong pagsusuri daw ay isang paraan ng pag-aaral na tumutuon sa mga personal na karanasan ng mga tao. So, kapag sinabi natin narrative or naratibo, ito ay nakatuon sa pagsasalaysay o pagkukwento. Ang naratibo, ibig sabihin ng naratibo ay salitang pagsasalaysay na or Pagkukwento. Ang sunod natin ay ang content analysis or ang pag-aanalisa sa nilalaman. Ang content analysis ay ang pag-aanalisa sa nilalaman ay isang uri ng pananaliksik na sinusuri ang laman ng isang teksto upang alamin ang dalas ng salita, ideya o elemento ng komunikasyon. So, kapag content analysis daw ay upang sistematikong suriin, ilarawan at bigyan ng kahulugan ang mga nilalaman ng komunikasyon. Ang patatlo natin ay ang diskurso, ang discourse analysis. Ano nga ba kapag sinabi natin discourse analysis? Ang discourse analysis ay isang uri ng pagsusuri na tumutuon sa wika bilang kasangkapan ng kapangyarihan at ideolohiya ng lipunan. Ito naman ay ginagamit upang suriin kung paano ginagamit ang wika sa konteksto ng lipunan, kultura, kapangyarihan at komunikasyon. Opo. Yan. SWOT analysis. Ano nga ba ang SWOT analysis? Adrian, pakibasa. SWOT analysis. Hindi kayo nagbasa naman. Adrian natin. Ang recitation naman. Ang SWOT analysis ay isang estratehikong paraan ng pagsusuri upang tukuyin ang kalakasan at kahinaan na nasa loob ng organisasyon. Gayon din ang mga pagkakataon at banta na nagmumula sa labas dahil tinatawag din itong panloob, panlabas at pagsuri. Ayun. Thank you. Nakakailang recitation na sa Ibig. Ang SWOT analysis daw ay ginagamit upang suriin ang kahulugan ng isang organisasyon, proyekto o individual. So, ang SWOT analysis, ang ibig sabihin nun ay kapag sinabi natin SWOT, ano kapag sinabi natin S? Ano ang S sa SWOT? Strength o kalakasan. Ang W naman ay weaknesses or kahinaan. At ang O ay opportunities or oportunidad. At ang strength naman ay ang kita. Kapag sinabi natin kalakasan, ang strength ay pakibasa. Ayun. Kalakasan or strength. Ang kalakasan ay tumutukoy sa mga positibong aspekto ng isang samahanan na nagbibigay dito ng kalamangan sa mga kakompetensya. Kabilang dito ang tatanging bentahe tulad ng mababang bastos. Bastos? Mataas na kalidad ng produkto o serbisyo at tiwala ng mga taga-tangkilik. Mahalaga rin sinasalang-alang ang pananaw ng mga customer at mga posisyon ng organisasyon sa merkado upang matukoy kung ano ang nagpapalakas dito
ng pagkakilala sa mga karakasan, mas madaling makabuo ng mga estratehiyang pagpapatibay ng sasamahan. So, ayun nga. Ang kalakasan daw ay ito ay mga bagay na maganda o positibo. Yes. Ang kahinaan naman, ito naman ay mga aspeto na kailangang ayusin o negative, pagbutiin o yung mga negative. Yun nga, tama. Recitation ulit. Gusto natin mga. Tapos, ang sunod naman natin ay ang oportunidad. Ito naman ay mga oportunidad na maaaring gamitin para sa pag-unlad. At ang huli naman natin ay ang banta. Ito ay mga salita na maaaring makapekto o magdulot ng problema. Meron tayong kabutihan ng SWOT ng pagsusunod. Meron tayong ito. Una, nabasa. Rian, ulit. Wala nakita sa kamay. Okay. Una. Pagtuklas ng mga bagong solusyon sa suliranin. Yun nga, pagtuklas ng mga bagong solusyon at sa suliranin. At suliranin. Padalwa, nabasa. Pagtukoy sa mga balakid na makatutulong upang buwasan o limitahan ang mga layunin ng pag-aaral. Yun. Tapos, ang pangatlo naman ay pagpapasya sa direksyon na kung saan sila ay magiging higit na epektibo. Ang apat, paraan ito upang magkaroon ng palitang puro sa mga nagsasagawa ng pag-aaral. Kapag sinabi natin palitang puro ay yun ang brainstorming. Mapataas ang antas ng kredibilidad ng interpretasyon na siyang gagamitin sa presentasyon ng mga nagsasagawa ng pag-aaral. Makakatulong ito upang malaman kung ang isang layunin ay kayang magtamo batay sa itinakdang oras at kakayahan ng organisasyon o samahan. At ang panghuli ay makakatulong ito sa mga organisasyon o samahan upang sila ay magkaroon ng vision para sa isang practical at efficienteng output na may pagpapahalaga sa lahat ng kanilang potensyal. So, mahalaga ang SWOT analysis upang mapalakas ang kalakasan, malutas ang kahinaan, samantalahin ng oportunidad at harapin ang banta. Ang next po natin is polisyon ng pag-aaral na ipapaliwanag ng aking kagrupo na si Carmela.